BGC Manila, let's everybody. Nako, Diyos ko ha, umpisa pa lang. Bawal na agad. At magre-request na ako sa ating editor na i-blip ito. Manila BJC, let's jackal motherfuckers. Let's spread HIV. Pero, gusto ko po na titigan ninyo ang lalaking ito. Dahil itong footage na tinitis ko sa inyo magiging dahilan ng dalawang importanteng usapin na pag-uusapan natin ngayong gabi ha. Unang-una, yung misconceptions about HIV. Diyos ko, napapaano na lang ako. Sobrang mangmang po talaga pag nakakakita ako ng mga comments. Pasensya na po sa aking termino ha. At pangalawa, yung katanungan na binabastos at kinakayan-kayanan ba tayo ng mga banyagang ito? Itanim niyo sa isip niyo yung mga katanungan na yan. Babalikan po natin yan. Pero tatapusin muna natin itong footage na pag-uusapan natin. Bakit nga ba may mga nabubwisit at natatakot dito? Sabi niya kasi, it's me, Passport Bro. I'm here to spread HIV. Let's everybody. And then proceeded by saying, mo, in a very funny accent. Hello, my fellow Filipinos. It's me, Passport Bro. I'm here to spread HIV. Let's jack everybody. Kuantang ginawa. Pero kahit nakakatawa yung pagkasabi niya dito ng no, hindi nakakatuwa itong paksa o laman ng kanyang sinasabi. Let's spread HIV. Magdi-disclaimer na po ako ha. Sex education po tayo dito, no? So kung hindi kayo komportable sa ganitong paksa, alis po muna kayo. Pero please, no, tapusin niyo po yung video natin kasi naniniwala ako na kailangan marinig niyo ang mga sasabihin ko tungkol dito sa paksa na ito. Anyway, makinig po tayo ha. Unang-una sa lahat, you cannot spread HIV through handjobs. Dahil hindi nagsusurvive ang virus sa labas ng katawan or even sa laway. Ang risk lang, no? Of course, may risk pa rin, is pares kayong may sugat sa kamay mo, sa ano. Kasi sabi niya, yung gagawin niya daw, di ba? Which is very, very low. Medyo kulang po yung detalyeng binibigay ko sa inyo ngayon ha. Kasi mas maganda na pag-aralan nyo pa rin siya ng buong husay po talaga. Pero eto yung mga bagay na common knowledge na po talaga to And the fact na hindi natin alam, grabe. So magpapaka-honest po ako sa inyo, sobrang misinformed po ng mga Pilipino when it comes to HIV to the point na what the fuck po talaga ako pag nagbabasa ng comment section. Nagkakaroon tuloy ng witch hunt, ganon. Sinaglitan ko lang po ito dahil naniniwala ako na importanteng pag-usapan natin to. Mamaya may mga sasabihin pa ako kagaya na lang nung undetectable is untransmittable. Yung mga importanteng bagay na ganon. Anyway, hindi po yan yung kwento natin ha. Kung hindi yung lalaking nasa viral footage, dun po tayo magfo-focus. The story. So napag-alaman po na itong banyaga isang 21, yung iba sinasabi 22 years old daw to na Russian vlogger. Nako! Russian na naman! Parang si Vitaly lang. So alam na natin yung ginawa niya, nagbanta siya na magpapakalat ng HIV sa Pilipinas. I'm not sure if it falls into the category of parang terrorism kasi nagpapakalat ka ng takot, di ba? Hello, my fellow Filipinos. It's me, Passport Bro. I'm here to spread HIV. Let's jack everybody. Given the situation of HIV in the Philippines, isang napakalaking ekis po talaga yung ginawa ng lalaking ito. I feel like we all need to be educated regarding this matter. And of course, bilang isang channel kung saan gutom po tayo sa kaalaman, hindi pwedeng hindi natin yung pag-uusapan Anyway, no, alam na natin yung nangyari. Nag-viral siya. Needless to say, nagkaroon nga ng maraming takot doon sa ginawa niya. Obviously, so umaksyon po agad ang mga otoridad. Nasabi ng Bureau of Immigration, inaresto agad nila ang banyagang ito. Mamaya, pupuntahan natin yan. Pero uumpisahan muna natin, sino ba siya? Yun yung tanong. Sino na naman ba itong foreigner na to na nambabastos or in this case, nananakot ng mga Pilipino? And I think makikilala na natin siya dahil yung mugshot niya kumalat na rin po sa internet. Ang lalaki, hawak yung isang maliit na whiteboard kung saan nakalagay ang pangalang Nikita Chekov. Date of birth, June 2, 2004. Sabi ko, naku, napakabata mo pa. Ganyan na agad yung mga ginagawa mo. Ngayon ito to be honest objectively speaking objectively speaking, ay gwapo itong foreigner na to. Pagdating sa Filipino standards, tayo di ba, ang hilig-hilig natin sa mga puti, kahit hindi naman sila kagwapuhan or kagandahan, basta puti, pag Pilipino, gustong-gusto yan di ba? Kaya nga,
I think isa rin yun sa mga dahilan kaya kinakayan-kayanan tayo. Parang ginagawa nating Diyos ang mga puti eh. Anyway, kung makikita nyo, napakarami niyang mga larawan sa internet at kung ako tatanungin, mukha siyang modelo eh. Matangkad, maganda yung postura, even yung pangangatawan niya, may pagka-thirst trap pa nga itong kanyang mga larawan. Sa unang tingin, hindi mo naman aakalain na nagpapakalat siya ng mga kababalaghan sa internet. Pero sabi nga nila, may mga tao na nasa loob po talaga yung kulo. I'm here to spread HIV. Let's jack everybody. Kasi sabi ko sa inyo kanina, naloka po talaga ako sa social media niya. May mga nakikita po akong digital footprint na alam nyong medyo may kakaiba dun sa mga content niya. Alam kong mostly sexual po talaga, no? Yung parang subcontext ng kanyang mga sinasabi. Hindi naman ganun kahirap makita yan, no? Magbibigay lang din ako ng isang example sa inyo. Ito, may suot siya ng pink na handcuff. So, alam nyo na yan, di ba? It's sexual. Kung makikita nyo, yung mga larawan niya, parang galing na rin siya sa iba't ibang mga bansa. Kayo nang bahala na mag-connect na dots. So, feeling ko, talagang nag-e-explore din siya sexually sa iba't ibang bansa. I might be wrong. Yan ay aking pakiramdam lang sa pangyayari. So, ngayong kilala na natin siya, alam na natin yung background niya, medyo meron na tayong idea sa mga ginagawa niya sa kanyang personal na buhay at sa internet. Parang mas maiintindihan na rin natin yung konteksto noong huling video na ginawa niya. Kaya siya nahuli, which is yung pinanood nating viral footage sa umpisa ng video na ito. At sa mga susunod na parte ng ating talakayan, masasagot natin yung mga katanungan na, number 1, positive ba siya? HIV positive ba siya? National concern ba to? Huhulihin at ikukulong ba siya? Given the context of all these foreign nationals na nanggugulo po sa atin, importanteng masagot itong mga katanungan na to. Pero spoiler alert, nako, may pa-event pa para sa kanya mamaya. So eto na no, the arrest of Nikita Shekov. Kumilos na po ang mga otoridad. Hindi magandang biro yan eh, di ba? Magpapakalat ka ng HIV, X po talaga yan. Sa footage po na ito na makikita natin, some even holding out their phones to record what's happening. Pumasok sila ng bigla-bigla. Ang dami nila, isang buong team sila. At mapapansin natin, no, na merong lalaking nakahiga. Siya na yun. Parang wala siyang kaalam-alam sa nangyayari. Hindi naman hihiga yan, di ba? Kung alam niya may mga pumapasok na. Buti na lang din, wala na siyang ginagawang kakaiba. Yun yung fear ko eh. Baka mamaya kung anong ginagawa niya dun sa loob, di ba? Agad-agad, makikita nating pinatalikod ito habang pinoposasan. Ang tangkad niya, kumpara dito sa mga kababayan natin na nag-e-enforce ng batas sa kanya. Sabi sa kanya, sit down, sit down, sit down. At makikita mo ang bahagyang panlilisik. May something sa kanyang mata eh. Na para bang, parang shit, ano ba itong ginawa ko? Anong nangyayari? Or nagtataka na siya kung ano yung ginawa niya, kaya may mga pulis doon. Yung sumunod na mangyayari, parang sinasabi po na sa kanya na, ito yung mga atraso mo ha, ito yung dahilan kung bakit kami nandito. Sinabi rin sa kanya na meron siyang karapatan na magkaroon ng isang lawyer. Hindi naman inapakan pa rin po yung kanyang karapatang pantao, kahit na sobrang below the belt talaga yung dahilan kung bakit siya hinuli. Alam na natin yan, di ba? So yan po, ito no, yung footage na sinabi ko sa inyo, galing po yan sa Bureau of Immigration. So makikita natin, parang condo siya eh, di ba? Napag-alaman ko po no, na nasa QC daw siya. Hindi ko alam kung saan sa QC po ito, pero sa QC daw itong parang condo na ito. Sa kalagitnaan din po nung footage kanina, sinabi rin sa kanya na, you are under arrest. Yung Miranda rights na tinatawag, yung anything you say will be used against you, yung mga ganun-ganun ba, sinabi na rin sa kanya yan. Have I right to explain myself or no? Yes, yes, you have the right to lawyer. So, first we will introduce ourselves. I'm Lucy, I'm the Chief of the Fugitive Search Unit at the Bureau of Immigration. So, we're agents of the Bureau of Immigration Fugitive Search Unit and other agents from the Philippine National Police. So, we have been aware of the video that you posted. That's why the Commissioner of the Immigration, Bureau of Immigration, issued a mission order to arrest you. So you are under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in this investigation. And you also have the right to counsel. If you cannot afford one, the Bureau of Immigration will provide one for you. Do you understand those rights that I described to you? Yes. Pero meron pa, no? Nahiwalay na footage na naman ang nirelease ang Bureau of Immigration. Ang sabi, authorities detained Russian vlogger Nikita Shekov after he staged an HIV scare in Manila. Sa footage, makikita natin yung mga otoridad
na habang kinakausap siya, suot niya na yung shirt na parang maroon ba to or red. Hindi ko po alam kung ano exactly kasi nag-iiba na yung kulay online Is this the same shirt from the viral video na nagpapakalat siya ng takot? Side by side lang din natin at kayo nang bahalang humusga. Kasi may nakikita akong comments na sabi, kadiri naman yan, hindi ba naliligo yan? Hindi ko po alam. Kayo na po ang bahala na humusga. Gigil ang mga Pinoy. Eto na ang napakahalagang second part ng ating kwento po Paano magre-respond ang mga Pilipino? Not the comments Alam na natin, gigil yung mga comments. But what I meant is, paano nag-respond yung government natin dito? Kinulong ba siya? Nabastusan rin ba sila sa ginagawa ng mga foreigners? May ginagawa ba sila para matigil ang pambabastos ng mga tono? Kagaya na lang nila Rusipo at saka ni Zdolovetsky. Press statement, sabi ko sa inyo talagang may pa-event pa siya sa ginawa niya. Sa video na ito, makikita natin na ipinipresenta ni DILG Secretary John Vic Remulla sa press ang Russian na si Nikita Chekov na para bang galing sa isang teleserye o pelikula ang eksena. And at this point, masasabi na natin, this is a thing. Seryoso sila na ipakita ang progreso sa kasong to. Kasi kung hindi po a-actionan to, makukutya sila syempre, di ba? So, inintrohan niya na parang ito yung nagpapakalat ng sakit or something. Hindi ko po masyado maintindihan kasi medyo sabog po yung audio, pero parang ganon. So, nakaharap po ang DILG Secretary sa press, tapos sa kanan niya, which is yung left po natin, nandun na si Nikita. But this time around, nakasuot na ng damit na orange. Hindi po ito yung alam niyo na yung pampreso. Unti-unti itong naglalakad patungo sa kanya na para bang the floor is yours. Matatapos ang footage po kung saan makikita natin yung kalihim na naka-cross arms na lang ganyan. Ang awkward pa nga nung next part kasi kung hindi po ako nagkakamali parang piniplay yung video niya sa screen kasi maririnig mo yung Russian accent Tapos magzo-zoom pa sa camera yung reaction nitong Russian national. Parang patay lang yung kanyang mga mata na okay, let's get this over with. Parang ganun na Filipinos, it's me, Passport Pro. I'm here to spread HIV. Let's juggle everybody. I'm Passport Pro. Ngayon, hindi po dito magtatapos ang lahat kasi kung mapapansin nyo po sa hiwalay na larawan na ipapakita ko, itong ating kalihim po, meron pang isang kasama na naka-orange din. Hindi ako ulit na pamilyar ang muka. Tignan nyo itong isa pang foreign vlogger, si Sim Rosipo. Kung naaalala nyo, diniscuss natin to nung nakaraang araw lang. Hiwalay na upload. Ito naman, tinawag niyang unggoy ang mga Pilipino. Nag-make face po siya ng ganon, Sobrang racist po talaga at nakakainit po talaga ng ulo. Ngayon, may mga mahalaga silang pinag-usapan dito sa press statement na to, in relation doon sa detalye ng pagkakahuli nitong mga foreign nationals na ito. But of course, magpo-focus lang doon tayo sa pinag-uusapan nating lalaki na nagpapakalat ng sakit Sasaglitan lang natin yung ibang mga detalye. So, meron bang katotohanan? Ang una pong ginawa nila, syempre, ay tinest itong lalaki. Negative sa HIV. Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla na nag-negatibo nga ito, Russian national. Ayon sa kalihim, negative yan! Nagpapasikat lang! Yun yung term nila, nagpapasikat lamang. Para sa kaalaman na lahat ay nung sa kanyang pagka-aresto ay tinest po siya. Negative po siya sa HIV, negative po sa lahat ng STD. In other words, nagpapasikat lang, ginagamit ng mga Pilipino. Siya po ay charge rin sa trial court ng, hindi ko pa alam kung ano ang charge sa kanya. But safe to say, katulad na Vitali, makukulong rin siya dito sa Pilipinas. Ibig sabihin nito, the way I see it, if negative talaga siya, mukhang for the content lang, di ba? Or baka hindi lang din talaga siya aware na may consequences yung mga ginagawa niya. Or baka lasing siya, or baka sabog siya nung gabing yon. Hindi ko na po alam na kailangan nating hintayin sa mga susunod na araw kung bakit niya ginawa talaga yun. Anong trip? Yun Anong trip? Bakit? Anong problema mo? Rage baiting. Sabi ng Bureau of Immigration, nang re-rage bait ito. Yun yung nagiging trend ngayon.
rage baiting. These so-called rage bait videos irresponsibly cause fear and panic among the public. Foreign nationals who come to the Philippines to spread alarm, disrespect our people, or abuse our hospitality are not welcome and will face deportation. Nakita ko na yun yung nilalakad nila ngayon, yung deportation nitong mga to. Respect Filipinos. Ayon sa isang article, Remulla reminds tourists to respect Filipinos after arrest of foreign vloggers. Madami na sila. Nakita natin nambabastos po talaga. So, puntahan din natin itong si Sim Rusipu, ha? Anong update sa kanya? Isa sa mga nasabi, no? Si Sim ay overstaying sa Pilipinas ng ilang linggo na. Ang last extension ay hanggang January 1 lamang. Ngunit dahil siya ay nahuli, siya ay dadalhin na raw sa trial court. Buti naman, hindi yung dinideport lang. Kailangan parusahan. Kung ako yung tatanungin, ha? Di ako lawyer pasensya na kayo, pero dapat talaga maparusahan sila sa ginagawa nila dito sa atin. Dinagdag niya rin na haharap si Rusipu sa charges under the Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Voyeurism or yung finifilm lang walang alam, parang gano'n. In relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012. May maanghang pangambanat po ang kalihim natin. Sabi niya, minamahal natin ang mga turista. Totoo naman, di ba? Ang turismo ay malaking bagay sa ating ekonomiya. Ito, check din. Pero, kung ang mga dayuhan nito, ginagago tayo, hindi natin aatrasan yun. Napakaanghang, diba? Pero dapat lang. Ngayon, after niyang sabunin nitong si Rusipu, si Nikita naman, sabi niya, nakikita niyo naman, hindi lang sabi niya na pagkakalat niya yung sakit na HIV. Minumura niya pa yung mga Pilipino. Ayan ang nakakapikon. At mukhang gigil na rin po ang ating kalihim. Nilinaw niya na gagawin daw ng gobyerno ang lahat ng makakaya nito, buong puwersa para siguraduhin na managot ang mga foreigner na umaabuso sa batas ng mga Pilipino. Bibigyan natin ng buong bigat ang batas para maramdaman nila na kung maganda ang Pilipinas sa pag-iikot, sila ay mas magagandahan pag nasa loob ng preso. At ginamit niya rin po yung kaso ni Vitalis Dorovetsky bilang isang example. Let this be an example to all the tourists. We love you all. We welcome you to the Philippines. But please, do not abuse our hospitality. Tama naman, di ba? Winelcome ka sa bahay ng iyong kapitbahay. Binibigyan ka pa ng kung ano-ano, di ba? Kapitbahay mo, papakainin ka, ngingitian ka, tapos babastusin mo. Ekes po talaga. Kung ano man ang nangyari sa dalawang ito po, no, or mangyayari sa dalawang ito, syempre hindi ko na rin po alam. Makukulong ba sila? Uulit ba sila? Matututo ba sila? Mapapatunayan kayang mas hihigpit ang batas para sa mga bumabasto sa Pilipino? Sana. Given our history, no, Diyos ko, hindi na dapat tayo kinakayon-kayanan ng mga banyaga. Ang dami na po. Kotang-kota na po tayo sa pang-aapak ng mga banyaga sa atin. Pero Diyos ko, bago lang din natin tapusin itong usapan natin ngayong gabi, meron pang isang balita akong nakita kung saan medyo magda-doubt ka kung mapaparusahan ba talaga itong mga to. Kasi sa isang balita, sabi na meron daw 3 immigration officials ang axe, no? Siguro si Nesante, dahil sa special treatment kay Vitalis Dorovetsky. Ano yung special treatment na yan? Si Vitali po kasi, no, pagkatapos niyang i-deport, nag-post siya ng mga picture at mga video habang nag-i-stay siya sa jail facility po natin sa kanyang social media pages. Ngayon yung mga taong papatanong, hala, paano niya nagawa yan? Siyempre, may nagbibigay sa kanya ng cellphone, camera, or whatever, diba? Isang patunay na naman na tayo mga Pilipino, mapagobyerno, normal na tao, talamak po sa atin yung korupsyon talaga. Hindi ko po alam, no, kung naabutan ba itong mga taong to or ano, wala akong kahit anong makitang detalye. Sino sila? Ano yung ginawa nila? Binayaran ba sila? Pero honestly, curious po ako. So kung may detalye kayo tungkol dito, gusto ko rin basahin, ilagay nyo sa ilalim. Grabe. Isang lason na naman po ang isyong ito para sa ating lahat. Bukod sa nagpapakalap ng takot ang ginawang video ni Nikita, para sa akin, ang pinakamalalang lason po dito ay yung misinformation na dulot nito sa usapin ng HIV. Aanuhin tapos kakalat. Gis! To which alam nating lahat, hot topic po talaga ngayon at ulitin ko lang na mali ang iniisip ng napakarami tungkol dito. Miski sa ating mga manonood po, alam ko, kaya nga tinitake natin tong opportunity na to para pag-usapan siya. Hindi po nakakahawa ang HIV kung didikit ka lang sa tao. Yayakap ka, hahalik ka, di ba? Hindi siya ganun kadaling ipasa, di ba?
Of course, may mga technicalities po ito, no? Mas maganda na basahin nyo. Hindi rin automatic, no? Hindi death sentence na mamamatay ka or magkaka-AIDS ka pag HIV positive ka. Sobrang X po yun. Ang example nga na nabanggit sa akin, no, na nag-stick sa akin, para siyang diabetes na nagme-maintenance ka lang, parang ganun. And given the studies na nakikita ko ngayon, no, I think hindi na rin ganun katagal ang HIV. Hopefully, no? Hopefully. Kasi may mga studies na may mga advances in technology ako nababasa-basa from time to time. So sana mapuksa na siya. Anyway, one of the reasons why HIV cases are rising, no? Bukod sa, obviously, dumadami siya. Siyempre, is because marami rin kasi nagpapatest. Siyempre, matatala lang na dadagdag kasi nagpapatest. Kasi maraming mga tao po na talagang pinupush. Miski ako, sabihin ko sa inyo, magpatest kayo. At hinihikayat ko po ang lahat na bago kayo gumawa ng komento online, do a basic research. Kasi sobrang kamangmangan po talaga yung mga nababasa ko. Hindi po talaga siya healthy. Of course, takot tayo na kumakalat siya. Pero kailangan alamin natin eh. Bakit ba? Bakit ba ako dapat matakot? Dapat ba akong matakot? Yung mga ganun bagay. At nakakadagdag po kasi itong mga usapin na to, no, doon sa stigma na tinatawag na kapag HIV positive, dapat iwasan o pandirihan. Hindi po. You can live with them normally. You can share your spoon and fork ninyo. Wala mangyayari sa inyo. And actually, ito yung pinaka-importanting maibibigay ko sa inyo, no? Yung tinatawag na undetectable equals untransmittable. Ang isa pong HIV positive na undetectable na. Ibig sabihin po na undetectable yung bang nagtitake ng ART o antiretroviral therapy at undetectable yung kanilang viral load pag tinest sila. Cannot sexually transmit HIV to their partners. Hindi. Ever. So, yung mga nagpapatest po, no? Yung mga positive na nagpapatest, most likely, nag-ART sila. So, hindi sila nakakapag-spread kahit anong gawin ninyo. So, maling-mali po talaga yung misconceptions. Especially, dahil nga, most likely, di ba, nag-ART ang mga HIV positive na nagpa-test. Kung may delikado man po, no, is yung takot na magpa-test. Kasi may stigma nga, ay, ba't kang papatest? HIV positive ka ba? So, yung mga tao, ayaw magpa-test, di ba? Yung nakakatakot eh. Mas matakot ka kung hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa'yo. Hindi, ganun lang yun. Hindi kayo dapat matakot, maniwala kayo sa akin. At hindi ito dapat ikahiya. Anyway, balik po tayo sa kwento. At para tapusin natin ang paksa ngayong gabi, mag-like, subscribe at notification bell po muna kayo, no? Ikaw ha! Tatanungin kita, 30s, mahal na mahal ko kayo. O kung may mga hindi po 30s na nanonood dito sa atin ngayon, masasabi mo ba na educated ka sa usapin ng HIV o isa ka sa mga mangmang na nagpapakalat ng mga maling stigma online? I-comment mo sa ilalim. At kung gusto niyo pong panoorin yung kwento ni Sim Bruce po, lalagay ko po sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III. Ito ang aking kwento. Sabi niya, then the guys, they look so monkey right now. Mukha silang unggoy. Sino yung sinasabihan niya mukhang unggoy? Then the guys, they look so monkeys sometimes. Ngayon ha, magpapaka-honest po ako sa inyo. Talagang what the fuck ako nung marinig ko to. Sabi ko, ang tapang nito ha. Dito niya mismo sinabi. Buti hindi siya nabugbog ng mga kababayan natin. So nagpatuloy pa siya, sabi niya, like monkey face. And then itong part talagang nang iinsulto na po kasi ginawa niya pa yung mukha ng unggoy. So parang nagduduling pa siya, ganyan. Sabi niya, like this. Then the guys, they look so monkeys sometimes. Like so monkey face. And when they're staring at me outside, like this.